May mga tahanan na tahimik, pero hindi dahil payapa. Tahimik dahil wala nang gustong magsalita. Magkatabi kayong kumakain. Magkatabi kayong natutulog. Magkasama kayo nasa bahay. Pero pakiramdam nyo, ang layo-layo nyo sa isa't isa. Minsan, hindi naman isang malaking away ang sumisira sa isang pamilya. Minsan, unti-unti itong nangyayari. Hindi na kayo nagkukwentuhan. Hindi na kayo nagtatawanan. Hindi na kayo nagtatanungan kung kumusta ang araw nyo. Hanggang isang araw, napansin mo na lang, parang estranghero na kayo sa loob ng iisang bahay. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko ang sarili kong pamilya. Hindi ang aking asawa at anak dahil wala pa naman ako sariling pamilya, pero ang aking mga magulang, ang aking ama't ina. Hindi rin naman perpekto ang bawat tahanan. May mga tampuhan, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga pagkakataong hindi agad nasasabi ang nararamdaman. Pero habang tumatanda ako, mas lalo kong na-realize na napakaiksi ng buhay para ubusin sa sama ng loob. Siguro may nanonood ngayon na matagal nang hindi nakikipag-usap sa asawa. Baka ilang araw na, ilang linggo, o baka ilang buwan na. Magkasama pa rin kayo sa bahay, pero parang estranghero na kayo, strangers. Baka may anak kayong tahimik na lamang na nanonood habang kayo ay malamig ang pakikitungo sa isa't isa. At alam nyo, kahit wala silang sinasabi, nararamdaman nila ang bigat ng sitwasyon. O baka naman magulang at anak ang hindi na nagkakausap. Siguro dahil sa tampuhan, dahil sa maling desisyon, dahil sa sama ng loob na matagal nang kinikimkim. At habang lumilipas ang mga taon, mas lalo lamang tumitigas ang puso. Hanggang sa pareho na kayong naghihintay kung sino ang unang lalapit. Pero alam mo, hindi kahinaan ang unang humingi ng tawad. Hindi rin kahinaan ang unang lumapit. Sa totoo lang, malaking tapang ang kailangan para sabihin ang mga salitang, "Patawarin mo ako." At minsan, yun lang ang hinihintay ng taong mahal mo. Sa Colossians chapter 3 verse 13, sinasabi dito, "Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye." Maganda itong paalala ng Diyos. Hindi niya sinabing magiging perpekto ang ating pamilya. Hindi niya sinabing walang magiging away. Pero sinabi niya, matuto tayong magpatawad. Katulad ng pagpapatawad niya sa atin.
Kung ikaw ang nanonood ngayon at may taong gusto mong kausapin pero hindi mo magawa, huwag mong hayaang maubos ang oras. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay. At sa dinami-dami ng mga kasalukuyang nangyayaring trahedya dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung kailan tayo o sila kukunin. Kaya kung may pagkakataon kang yakapin sila, gawin mo. Kung may pagkakataon kang magsabi ng mahal kita, gawin mo. Kung may pagkakataon kang humingi ng tawad, huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon, gusto kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga pamilyang hindi nagpapansinan o merong sama ng loob na dinadala. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, idinadalangin ko po ang bawat pamilyang nanonood ngayon, lalo na ang mga tahanang puno ng katahimikan, ang mga mag-asawang hindi na nag-uusap, ang mga magulang at anak na matagal nang may tampuhan, ang mga magkarelasyon na nag-away, ang mga magkakapatid na nagkakalayo ang loob. Panginoon, palambutin niyo ang aming mga puso. Tanggalin niyo ang aming pride. Tulungan niyo kaming matutong makinig, matutong umunawa, matutong magpatawad, at higit sa lahat, matutong magmahal muli. Panginoon, ibalik niyo ang saya sa bawat tahanan. Ibalik niyo ang pag-uusap, ibalik niyo ang tawanan, at ibalik niyo ang pagmamahalan. Turuan niyo kaming piliing magmahal kahit mahirap, piliing magpatawad kahit masakit, piliing lumapit kahit natatakot. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat isa na araw-araw na sumasama sa ating mga panalangin dito sa Dasal. Sa bawat nagla-like, nagko-comment, nag-share ng mga videos, at sa bawat bagong subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nais mong maisama natin ang iyong pamilya sa panalangin, maaari mong i-comment ang salitang kapayapaan o Amen. Hindi man namin alam ang buong kwento ng iyong pamilya, ipapanalangin namin na paghilumin ng Diyos ang anumang sugat na naroon. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, huwag mo kalimutang i-like at i-share ang video na to. Baka may kakilala kang matagal nang may sama ng loob sa kanilang pamilya, kaibigan, karelasyon, at kailangan nilang marinig ang mensaheng ito ngayon. At kung bago ka pa lamang dito sa Dasal, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang makasama ka sa ating araw-araw na panalangin. At tandaan mo to, hindi perpekto ang pamilya, walang perpekto. Hindi rin perpekto ang pagmamahal. Pero sa tulong ng Diyos, ang pusong marunong magpatawad ay kayang buuin muli ang tahanang muntik nang masira. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat.